Heartlock. So, hello guys. Magtatagalog pa rin kami ngayon. Balag batal. Walag batal. So, Thursday learning na naman namin ngayon na week. Tapos, ako yung mauna. So, ang learn ko ngayon na week is about to sa task ko about to sa task ko. Sige, patayan. Sige. So, meron po kasing binigay si Sir Alvin na task na pag naka-password required yung page mismo sa WordPress, tapos meron kang custom na code doon na i-direct mo sa mismong template, ay lalabas pa rin yun. Basta hindi siya nakalagay sa the content. Diba, sir? So, ang issue doon, kahit naka-password protected yung page na yun, lumabas pa rin yung code na nilagay ko sa template, yung hindi kasali sa post content. So, para ma-prevent yun na issue is naglagay ako ng function na if password protected yun na function, basta meron yun sa WordPress na pag meron yun, pag password protected pa siya, hindi lalabas yung code na binuo mo para yung nilagay mo na code na hindi kasali sa post content. So, yun lang. Sana naintindihan nyo kahit nag-stutter ako. Thank you. Punta na Tagalog ko kayo. Stutter ako. Hi guys, ako din si Bintoy. Yung umuwi ko lagi. Hindi na ako umuwi ko. Wala dahil. O ano sa utok mo? May parang bijuki yan eh. So for me, ang natutunan ko for this week, isa siya sa issue na na-encounter namin sa ginawa naming custom na mega menu. So gumamit kami ng ACF repeater. So akala ko na ang issue is directly related siya sa Oxygen. Hindi pala. Yung issue pala is if meron kang ACF field na naka-condition siya, hindi pala mawawala yung value. Maha-hide lang siya sa front end during sa pag-edit mo. Pero yung mismong value andun pa rin. So for example, meron kang condition na meron kang radio button na merong yes or no. Tapos nag-yes ka, tapos pumili ka ng value para dun sa specific na field na merong condition. Tapos nag-decide ka na mag-no. Since nalagyan na siya ng value nung pag-yes mo, hindi pala mawawala yung value niya doon sa record ng ACF. Sa front end hindi mo siya makikita, pero yung value niya andun pa rin sa database. So pag fetch mo, makikita pa rin yung field value niya. So yun yung issue. So sa mga tao diyan na encounter to, so gamitin niyo yung same condition para i-render yung mismong field instead of i-directly check mo na, like for example, if for example yung field mo is tinatawag mo na area data. So if area data, meron pa rin siyang laman kahit nag-no ka na sa isang condition. So yun, ewan ko kung naintindihan nyo, basta yun na yun. Time! Time! Sir Tats. Hey guys, ako pala si Tats, nagbabalik. Nagbabalik. Galing akong bakasyon, ngayon ako nagpagaling sila. Ang learning ko ngayong week or last week, kasi hindi kami nag-party learning or Thursday learning last week, kasi naglaro kami ng Dota. Ang learning ko is katong is yung senior ko na last learning is yung akala ko last is yung mga marketing team is pag makakuha ng leads, i-direct lang sa mga customer or nagko-call sa customer acquisition yata, or customer support na para magtawag sa mga leads. Yun pala, hindi pala yung pwede. So need pala yung need mo yung kumuha ng mga lead generation expert
para i-validate yung mga leads na nakuha sa marketing team kasi hindi niyo malalaman kung nakuha na leads is valid or merong mga bad background or mga masasamang mga masasamang ginagawa nila na kaya nilang gawin kung kumuha nila sa iyo. So na good yung result, magiging bad sa end. Sa inyo. So yun lang guys. And sana marami kayong huwag kalimutan pa rin mag-subscribe ng channel namin. Pag hindi kayo subscribe, hindi kayo makatanggap ng sabon. Yan na boys. Ta-ta-ta-ta!